Ayan, so magandang umaga po mga kapatid. Nakikita na po ba yung aking... Yes, Pastor. Yes. Ayan, so maraming salamat. Magandang umaga po mga kapatid. Ang aking presentation this morning ay ang last part ng chapter 22 po ng Councils on Stewardship. At ito po ay may pinamagatang Teaching the Poor to be Liberal. Um, last Yesterday po ay pinag-aralan natin yung pagiging involved ng mga leaders ng church, and ganoon din po yung ating mga elders, pastors, at napaka-intentional ng presentation at napakaganda ng presentation kung paano ipinakita doon yung action na kinakailangan na gawin ng ating mga pastors at ng mga elders. Pero ngayon, ang aking presentation po ay may kinalaman naman sa members. Tunay nga mga kapatid na ang Panginoon ay napakapatas, pantay sa pagtingin, at ang kanyang pagbibigay ng oportunidad ay para sa lahat. Hindi lang siya ibinibigay sa isang partikular na tao, kundi ang Diyos ay napakabuti sapagkat ang responsibility or ang endeavor ay ibinibigay niya para sa lahat. Ang sabi po dito sa ating last part, gusto kong basahin ito bago natin himayin lahat. Ang sabi dito, frequently, those who receive the truth are among the poor of this world, but they should not make this an excuse for neglecting those duties which devolve upon them in view of precious light they have received. They should not allow poverty to prevent them from laying up a treasure in heaven. The blessings within reach are also within their reach. If they are faithful in using what little they possess, their treasure in heaven will increase according to their fidelity. It is the motive with which they work, not the amount they do, that makes their offering valuable in the sight of heaven. So yun yung nilalaman ng chapter 22, last part, paragraph 5, yun yung last part. Actually, ang context nito ay mababasa natin sa Gospel Workers 222. Pero ito yung sinasabi niya, nung kahapon, pinag-aralan natin yung napakagandang responsibility ng ating mga pastors and mga elders. At yung duty and responsibilities na yon ay i-share din ito sa lahat, sa lahat. Kaya kung titignan natin, ito'y napaka-biblical ang foundation nito. Tinignan ko yung biblical foundation ng prinsipyo na to, at ito yung ating nakita, mga kapatid. So, saan ba yan? Okay. Yan. Sabi dito, the book Counsels on Stewardship by Ellen White is compilation of her writings on financial faithfulness and generosity and Christian stewardship. At itong chapter 22 na to, na the teaching the poor to be liberal, ay nakafocus biblical principle that even those with limited resources are called to be generous, trusting God's provision. So, ito yung mga biblical basis for teaching the poor to be liberal. Sabi dito sa Mark chapter 12 verse 41 to 44, yung widow na kung saan ay lahat ng meron siya ay ibinigay niya. This passage illustrate Jesus commending with that poor widow who gave all she had to God, emphasizing that generosity is not measured by amount given but by the spirit of sacrifice and trust in God. So makikita natin biblically na kino-commend ng ating Panginoon ang mga mahihirap na nagbibigay ayon sa pagpapala na ibinigay ng Panginoon sa kanya. Okay? Maging si Pablo ay pinipraise din niya ang church ng Macedonia sa kanilang generosity. Bakit? Sa kabila ng kanilang extreme poverty, hindi lang to mahirap, kundi meron silang pinagdaraan ng extreme poverty, pero ina-highlight pa rin yung principle that giving is an act of faith and devotion. Okay? Pangatlo, sabi sa Proverbs chapter 11 verse 25, a generous person will prosper, whoever refreshes others will be refreshed. This wisdom literature supports the idea that generosity leads to blessings not just for the
wealthy, but for all, including the poor. So sa biblical basis ng teaching the poor to be liberal, ay makikita natin yung kanyang biblical foundation na talagang itinuturo ito ng Diyos sa atin na dapat tayong dapat nating ituro ito hindi lamang sa mga leaders of the church, hindi lamang dapat to ginagawa ng pastor, hindi lamang to dapat ginagawa ng leaders of the church, at hindi lamang dapat ito ginagawa ng mga professionals o ng mga may kayang kapatid, kundi ang pagiging katiwala ay para sa lahat. Okay? Tignan natin yung point ng chapter 2. Number 1, stewardship is for all. Para sa lahat yan. Sabi ni Mrs. White urges that even the poor should be taught. Kinakailangan silang turuan that the blessing of that giving is a blessing, as it cultivates trust in God and spirit of selfishness. So, alam natin, natutunan natin at naituro na sa atin sa mga seminars, ang tithes and offering, o ang pagbabalik at pagbibigay ay gamot sa pagiging makasarili. So, kaya nga napakahalaga at napakaganda na maunawaan natin at sinasabi ni Mrs. White sa kanyang sulat na ang lahat, maging leader or ang mga elder, at maging ang normal na miyembro o ng members of the church ay ma-exercise din ang pagbibigay at pagsasauli, sapagkat ito ay gamot sa pagiging makasarili. Pangalawa, faith in God's provision, encouraging the poor to give, strengthen their faith, allowing them to experience God's providence. So habang tayo ay nakikilahok, habang tayo ay nagiging tapat na katiwala ng ating Panginoon, lalo tayong lumalago sa Panginoon. Bakit? Kasi kung pakikinggan natin yung mga testimonies ng ating mga kapatid, dahil sa kanilang pagiging tapat, nakatiwala ng Panginoon, ay nakakaranas sila ng maraming mga pagbabago sa kanilang buhay. Hindi dahil sa sila'y nagbibigay, kundi dahil sa sila'y nagtatapat sa Panginoon, at ang Panginoon ay mas lalong nalulugod sa mga taong tapat sa Kanya. Pangatlo, the blessing of sacrificial giving. Giving is not about the amount, but about willingness and devotion. Yun ang point ng ating chapter. Yes, mahalaga siguro yung halaga, yung value o yung ibinibigay mo, pero hindi yun yung pinaka-focus ng pagiging isang tapat na katiwala sang-ayon sa chapter na ito, ng chapter 22. Kundi ang pinakamahalaga ay yung puso mo na magbibigay sa Panginoon. Dahil kapag ang puso ang nahikayat sa pagbibigay, you give, ang pagbibigay mo ay sapat at tapat na pagbibigay dahil ang puso mo ang nahikayat. At ito ay continuous, ito ay palagian at tuluyang pagtatapat sa Panginoon. So, ministry should promote both health and growth. While churches should assist the poor, they should also teach them the principle of stewardship so they can experience joy and benefits of giving. Kaya napakaganda po ng atin pong mga panukala, ng atin pong mission sa panahon natin ngayon at mga nakaraan pa, napakagandang tinuturuan natin ang lahat ng miyembro when it comes sa pagiging tapat na katiwala ng ating Panginoon. Bakit? Upang kanilang lubusang maranasan ang ligaya at benepisyo ng pagbabalik at pagbibigay sa ating Panginoon. And lastly, giving brings blessings. Pag nagbibigay ka daw ay nagbibigay ito ng pagpapala. Those who give, regardless of their financial status, will experience God's blessings in various ways. So, dito po ay talagang pupurihin mo ang Panginoon. Bakit? Kasi kahit anong estado ng iyong buhay, mga kapatid, kahit sino ka, kahit ano lang ang natapos mo, kahit ikaw ay presidente man, ikaw man ay normal na miyembro, ang pagpapala ng Panginoon at ang kanyang experience, ang kanyang blessing na ibibigay ay pantay sa mga taong, sabi niya, those who give regardless of their financial status will experience God's blessing in various ways sa maraming kaparaanan. Kaya napakaganda, mga kapatid, ng atin pong aklat na ito na Councils on Stewardship.
Ano naman po yung practical implications na niyan sa atin ngayon? Number one, churches should encourage all members regardless of financial status to participate in stewardship. So ang tinuturo sa atin ito, ang practical implication ng aklat na ito ay ini-encourage tayong lahat. Excuse me. Ini-encourage tayong lahat ng ating prophetisang si Mrs. White at ng Diyos mismo sa kanyang sarili na lahat ng kanyang mga anak, all the members of the church, regardless ang kanyang financial status, ay makipag-participate sa stewardship, sa pagiging katiwala ng ating Panginoon. Pangalawa, small acts of generosity, such a time, talent, and service are equally valuable forms of giving. Maliit man o malaki na pagiging generous, kagaya ng oras, talento, serbisyo, ay pantay ang kanyang halaga. Valuable form of giving. Pangatlo, ministries should balance assistance with teaching principle of financial faithfulness to promote long-term stability. Ito yung sinasabi ko kaganina, kapag ito ay sang-ayon sa aklat na ito, kapag ang ating puso ay nahikayat, long-term stability ang nangyayari. Kaya napakahalaga na mahikayat ang ating mga puso. So ministries should balance assistance with teaching principles of financial faithfulness to promote long stability. To conclude my presentation, ang sabi dito, ang prinsipyo ng pagiging mapagbigay ay hindi lamang para sa mayayaman, kundi isang tawag para sa lahat ng mananampalataya. Ang payo ni Mrs. White ay umaayon sa turo ng Biblia na nagpapalakas ng pananampalataya, sakripisyo at ang pagpapalang dulot ng pagbibigay. Ang pagtuturo sa mahihirap na maging mapagbigay ay hindi lamang tungkol sa material na aspeto, kundi tungkol din sa paglago ng espiritualidad at pagtitiwala sa Diyos kaysa sa mga kayamanang panlupa. So ipinakikita ng ating presentation, mga kapatid, yung kahalagahan ng pagiging involved ng lahat. Hindi lamang ng leaders, hindi lamang ng elders, hindi lamang ng pastors, kundi ng lahat ng miyembro ng ating iglesia ay maging kabahagi ng pagpapalang kaloob ng Panginoon sa atin upang tayo ay maging isang bahagi ng isang katawan na isinusulong ang isang malawakang gawain ng Panginoon at pagiging tapat sa Kanya, hindi lamang maging tapat, kundi mas lubusang maranasan ang pagpapala ng ating Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen po. Amen.